So yun 'no, so kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga ka-Streetwise 'no, meron po tayong update diyan sa Davao City regarding po sa dalawang personalidad na naglalaban bilang congressman. So bale ito nga po si Mix Nograles at saka si Paulo Duterte. So in my own opinion mga ka-Streetwise 'no, medyo wrong move dito si Mix Nograles. Kasi may mas magandang challenge dapat itong si Mix Nograles kay Paulo Duterte, dapat hindi siya sumakay dun sa gusto ni Paulo Duterte at explain po natin yan, no? At sana mag-agree po kayo dito. So sa hindi lang po nakakaalam at malamang alam niyo na rin po ito, no? Na ngayong araw po ay nagkaroon po ng hair follicle test si Paulo Duterte at saka si Mix Nograles. So ngayon, kanina, mga alauna ata, nagpa-hair follicle test yung dalawa. Okay. So actually, para sa akin kung ako yung magiging campaign manager ni Migs Nograles, hindi ako kakagat dito. Dapat iba po yung ginawang challenge ni Migs Nograles. Kasi nagpa-drug test na si Pulong nung ano eh, nagpa-drug test na si Pulong nung August. So what is the reason para magpa-drug test siya ulit? At saka may mas maganda pa talaga dito, explain natin mga kababayan para makuha natin, no. So ngayon mga ka-Streetwise, no, ito yung sinasabi natin. So nilabas po ito kahapon to, no. Okay, look, Davao City First Congressional District Representative Paulo Duterte tested negative for several types of illegal drugs used in the comprehensive drug test through hair follicles, as shown on the test result released by his camp on Tuesday, October 22. So kahapon. So ito yung drug test result po ni Paulo Duterte na puro negative. So ito, August naman ito. Well, medyo matagal na nga, no? So August, September, October, so 2 buwan na to. So ngayon, ang hamon ni Paulo Duterte ay magpa-drug test din po yung iba. At kumagat dito si Mix Nograles. So ngayon, ang sagot naman ni Mix Nograles ito pinost niya to kahapon. Statement of Congressman Mix Nograles in response to drug test photos of Congressman Paulo Duterte. So sabi ni Mix Nograles to, no? I appreciate that you have posted your drug test result, but this is an old test done last August. For the sake of transparency and accountability to the people of Davao City, I'd like to invite you to join me for a new drug test tomorrow. Kanina, October 23, 'di ba? At high precision laboratory in Bahadja, Davao City. Let's do it at the same time and together show the people of Davao City that we are not afraid to prove ourselves and show up. Hope to see you there. Yan. So sabi yan ni Mix Nograles. Okay. And actually, well, kung ito yung naisip na paraan ni Mix Nograles para po labanan si Paulo Duterte, okay naman to. Pero may mas maganda pa dito. May mas maganda pa dapat dito. So ngayon, mga kababayan, kanina, nag-live stream po si Mix Nograles. Ganda niya, no? Ganda ni Mix, no? So, at high precision bahada now to the hair follicle drug test. So, ayan na siya. And then, si Paulo Duterte, utu-utu rin, pumunta din. Okay, so same lang at sa Mandaluyong naman to. So, iba. Panoorin, muling nagpa-drug test si Davao City First Representative Paulo Duterte ngayong Miyerkules, October 23 sa Mandaluyong City bilang tugon sa hamon ni PBA Representative Mix Nograles. So, hindi pumunta si Paulo Duterte doon po sa venue na gusto ni Mix Nograles. So, bagkus nga po, ay nasa Mandaluyong. Malamang may bahay siya sa Mandaluyong, no? Yaman kasi yan eh. So, yan mga kababayan. So, ako naniniwala naman ako na magne-negative sila dito eh. Well, ako naniniwala ako. Si Mix Nograles, malabo naman na nagdodroga yan. Si Paulo Duterte, kung gumagamit man yan, eh malamang tumigil muna saglit yan. Kasi mag-e-eleksyon. At saka siya po yung pasimuno na magpasa po ng isang House bill na magpa-drug test po lahat po ng mga kandidato na hindi naman yan nag-proceed kasi hindi naman siya pumupunta sa hearing. So ngayon, ano ba sinasabi natin dito na ano bang dapat na mas maganda na ginawa ni Mix Nograles? Dapat po kasi mga kababayan, ang ginawa dapat ni Mix Nograles dito, at ako gusto ko rin talaga na ito dapat lang gawin ni Paulo Duterte at sana merong mag-challenge ulit sa kanya ay tungkol dito sa kaso niya. Diba? Paulo Duterte, Manscarpio, Michael Yang linked to 6 billion drug case. Tandaan natin mga kababayan na nung August lang din po, no? Ito pakita ko sa inyo, no? Balita ito eh. Nung August din po
ay na-filean po ng kaso si Paulo Duterte, si Michael Yang, tsaka yung asawa po ni Sara Duterte sa 6 billion drug case. Ito po yung nilagay nila sa ano, sa magnetic metal, no? So yan. So anong kanalaman nito? Kung ako si Mix Nograles, mga kababayan, dapat ang ginawa ni Mix Nograles dito, 'di ba? Magpapadrug test si Mix Nograles, pero dapat ipakita ni Paulo Duterte yung tattoo niya sa likod. Kasi yung tattoo sa likod po ni Paulo Duterte ay nakalink dito po sa drug case po na to. O kaya malamang alam niyo na to pero explain natin ulit sa hindi lang po nakakaalam. So ngayon mga kababayan, ito yung una kong nakita to. Actually, nalaman ko lang to kay Leila de Lima pero may mas luma pa pala dito, no? So nung 2019. So sabi ni Leila de Lima to nung 2019, nung nakakulong na nga si Leila de Lima dito, sabi niya dito, De Lima dares Paulo Duterte to show dragon tattoo on his back. Opposition Senator Leila de Lima has reiterated her challenge to embattled presidential son Paulo Duterte to show his dragon tattoo on his back to dispel any lingering accusations about his alleged link with illegal drug trade syndicate. So ito nga po yung triad. So yung triad po, ito po ay international syndicate group na konektado po sa droga. Well, ito lang malamang sana kung mayroong mga politiko makakapanood ng video po na to, sana may mag-challenge po sana may mag-challenge po kay Paulo Duterte na next time ang gawin ninyong challenge kay Paulo Duterte ay ipakita niya na po yung likod niya. Ipakita niya na po yung tattoo niya sa likod. Kasi mas ano to, kasi sa drug test mukhang hindi takot si Paulo Duterte Pero dito takot siya dito. Takot si Paulo Duterte na ipakita yung likod niya kasi meron ako papakitang video sa inyo dito, no. Ito yung video noong 2017 ni Trillanes. Sige, panoorin natin 'to Sige. Ang ebidensya po ng membership ng triad ay yung tattoo mismo kasi meron siyang sacred digits. Ngayon, kung willing itong si Vice Mayor Duterte, pipicture natin, tapos papadala natin sa USDA para i-decode. Kung willing ka lang naman. No way. Oh, no. Mr. Chairman, Mr. Chair, I'm sorry. Mr. Chair, no way. Okay. So, makita nyo, bakit kung wala naman yung tattoo na yan Di ba? Ano naman yung ibibigay mo yung picture sa amin? We can ask the Sergeant at Arms to accompany you. Kukuha na lang sa likod. Bibigay natin yung So si Mascarpo yung katabi ni Paulo Duterte dito, no? Di ba? Picture sa USDA para ma-decode kung saang faction ka. Are you willing? Are you willing to do that? No, Mr. Chair. Oh, no, bakit naman? Kung wala kang tinatago, kung tattoo lang naman dyan sa pinagawa mo kung saan, you should not be afraid na may mapafind out dyan. Vice Mayor. I already answered the question, Mr. Chair. So ayaw mo talaga. Ayaw mo talagang ipakita dahil baka may madikot nga. Ganun. Mr. Chair, ilang pesos ko ba sagutin na ayaw ko? Already answered. Mr. Chairman, dito naman sa ating committee, medyo liberal tayo kasi yung mga ganyang paulit-ulit na tanong sa korte, hindi pinapayagan, but dito ay liberal. Malay mo nyo, magbagong isip. So, maliwanag. Talagang ayaw mo. Kasi yun yung proof Hinahanapan ako ng proof. Andiyan dyan sa likod mo. At ando doon yung digits. Sacred digits. At kaya ayaw mo kasi pagka ibinigay ito sa DEA, madedecode kung saan ka. Di ba? So, ito yung point mga kababayan. Sa drug test po kasi, mukhang hindi po takot si Paulo Duterte kasi napaghandaan niya to. Kasi tandaan natin mga kababayan, merong ginawang House Bill si Paulo Duterte dito. Saan na ba yun? Ito. So, House Bill 10744. So, ito yung an act mandating elected and appointed officials of
public offices, including the President of the Republic of the Philippines, to undergo random drug testing through hair follicle drug test every 6 months. So yan. So actually mga kababayan, napaka-bullshit itong batas na to. Well, ako, pabor ako dito. Naniniwala ako na kung gusto talaga natin na malaman na gumagamit ang isang government officials, kailangan talaga magpa-drug test. Yun nga lang mga streetways, no, ang point dito, hindi po ina-attenan ni Paulo Duterte, 'di ba? Yung hearing sa Kongreso para ipaglaban niya po itong batas po na to. Kasi hindi naman po kasi basta-basta po itong batas na gusto ni Paulo Duterte kasi nga po meron po siyang sasagasaan na nakasulat po sa Constitution. Ito sa Constitution natin to, no? So alam niyo naman kung ano yung Constitution. So yung Constitution po natin, ito po yung pinaka-pundasyon kung paano gumawa po ng batas ang mga congressman, senador, or mga legislators natin. So ang sabi dito, no, sa Article 7, no person shall be elected president unless he is a natural born citizen of the Republic of the Philippines, a registered voter, able to read and write, at least 40 years of age on the day of the election, and a resident of the Philippines at least 10 years immediately preceding such election. So para po maging presidente po ng Pilipinas, napakasimple lang po ng batas po natin na nakasulat po sa Constitution na dapat Pilipino. Dapat 10 taon nang nakatira sa Pilipinas, marunong magbasa at magsulat, 40 years old and above. So wala pong nakalagay dito na dapat na dapat di ka gumagamit ng drugs. Wala eh. Hindi talaga eh. So, sasagasaan mo yung Constitution. So, ang gusto kong makita dapat dito, kung paano po ipagtatanggol po ni Paulo Duterte yung House Bill na gusto niya, di ba? Na meron siyang sinasagasaan na nakasulat po sa Constitution po natin. O, di ba? So, ayan po yung diyan. Pero yung kasi, ang problema kasi dito mga kababayan, ako wala naman nang pwedeng mag-challenge kay Paulo Duterte para po ipakita yung likod niya kundi si Mix Nograles lang kasi sila po magkalaban eh. 'Di ba? Ewan ko lang kung merong iba, sana merong iba. Pero yung pinakamalapit po talaga na medyo na talagang credible na mag-challenge po kay Paulo Duterte para ipakita po yung likod niya, yung tattoo niya sa likod, kay si Mix Nograles. Kasi ito ulitin ko lang, no? Kasi kung drug test naman yung pag-uusapan natin dito, kung hair follicle test, napaghandaan na po ni Paulo Duterte yan. Kasi nga po, sumulat siya ng batas. Sumulat siya ng House Bill, I mean. Pero yung tattoo sa likod, mahirap takpan yan. Kapag tinakpan mo ng makeup yan, pag binasa mo yun, matatanggal lang din yan. Kung pinatungan yan, makikita rin po ng professional tattoo artist yan na yung tattoo tinakpan. So, diyan po natin makikita kung talagang konektado si Paulo Duterte, diyan po sa triad na konektado po doon po sa final na kaso sa kanya noong August 16, 2024. Okay. So, yun mga ka-streetwise, so mixing content lang po ito. So, kayo po, ano po masabi nyo nga po dito sa ginawa po ni Mix Nograles? So, kayo ba, agree ba kayo dito na dapat mas maganda siguro? No, well, ito, nire-respeto naman natin si Mix Nograles eh. Kasi siya yung kalaban eh. At gusto natin matalo si Paulo Duterte, di ba? Ang mga Duterte sa Davao City. Pero kayo agree ba kayo dito na sana next time, no, kung meron challenge ulit, sana yung pagtanggal ng t-shirt or pagpapakita na lang sana ng tattoo ni Paulo Duterte on public. Kasi para sa akin, diyan siya takot. Di ba? Nakita niyo yung sagot niya kay Trillanes? No way. So takot siya. Sa drug test, hindi siya takot eh. Di ba? Napaghandaan niya na eh. So yun mga kababayan, so dyan po sa Team Replay, so syempre pa-like, pa-subscribe, at kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na ito. So maraming salamat sa inyo lahat, kita na lang ulit tayo sa susunod po na video. Salamat po, thank you, bye-bye.